Sa isang simpleng barangay, kilala si Mang Felipe bilang taong maaasahan. Hindi siya mayaman, hindi rin nakapag-aral ng mataas. Pero sa tuwing may nangangailangan, kamag-anak man o kapitbahay, isa siya sa unang kumikilos. Kahit pagod mula sa trabaho, kahit kulang ang kinikita, lagi siyang may paraan para makatulong. Mang Felipe, pasensya na po. Baka po, pwedeng makahiram kahit konti. Madalas nabungad sa kanya ng kung sino mang lumalapit. At halos hindi pa natatapos ang pakiusap, sumasagot na siya ng, "Sige, titignan ko kung ano ang may tutulong ko." Ganoon siya, hindi marunong tumanggi. Kasama niya sa buhay ang asawa niyang si Aling Norma. Kasing bait niya, at marahil mas maunawain pa. Kung may nagdadalawang isip minsan, si Mang Felipe yon. Pero si Aling Norma, kahit kapos, pipiliting pa ring magbigay. "Felipe, kung kaya naman natin kahit papaano tulungan na natin." Lagi nitong sinasabi. Lumaki ang kanilang mga anak na sina Clarissa at Melvin sa ganitong uri ng tahanan. Hindi marangya ang buhay nila. Public school lamang ang pinapasukan ng magkapatid at madalas ay kailangan pang magtipid sa baon. Pero hindi iyon naging hadlang para mangarap. "Mga anak," sabi ni Mang Felipe, habang sabay-sabay silang kumakain ng simpleng hapunan minsan. "Hindi baling wala tayong maraming pera. Basta't magsikap kayo sa pag-aaral ha. Yan ang tanging may papamana namin sa inyo." Tahimik na tumango si Clarissa. Si Melvin naman ay ngumiti. Bagamat bakas ang pagod sa mukha matapos maglakad pa uwi galing eskwela. Sa kabilang banda, may mga kamag-anak silang mas maginhawa ang buhay. May ilan na nakapag-aral sa pribadong paaralan. May ilan na ring tila walang iniintindi kung hindi ang sarili. Pero kahit ganoon, hindi kailanman nagbago ang trato ni Mang Felipe at Aling Norma sa kanila. Pareho pa rin ang pagtulong. Pareho pa rin ang pag-intindi. Hindi rin naman nanunumbat ang mag-asawa. Para sa kanila, natural lang ang tumulong. Parang obligasyon na hindi kailangang ipaalala. Pero hindi lahat ng tumatanggap ng tulong ay marunong tumanaw ng utang na loob. May mga sanay lang talagang humingi. Isang hapon, habang pauwi si Mang Felipe galing trabaho, napansin ni Clarissa ang kakaibang pagbagal ng lakad ng ama. Para bang mabigat ang bawat hakbang nito. "Itay, okay lang po ba kayo?" Tanong niya. Ngumiti si Mang Felipe, pero halatang pilit. "Ayos lang anak, pagod lang siguro." Hindi niya napinansin iyon. Sanay na siyang makitang pagod ang kanyang ama. Pero ilang araw lamang ang lumipas, bigla itong bumagsak. Parang isang iglap mula sa pagiging haligi ng tahanan, naging alaala na lamang si Mang Felipe. Hindi matanggap ni Aling Norma ang nangyari. Madalas siyang tulala, hindi makapagsalita, at tila nawalan ng direksyon. Si Clarissa at Melvin naman, kahit pinipilit na maging matatag, ramdam ang bigat ng pagkawala. Sa burol ni Mang Felipe, dagsa ang mga kamag-anak. May umiiyak, may nakikiramay, at may nagkukwento kung gaano kabait si Mang Felipe. Punong-puno ng papuri ang hangin. Mga salitang hindi naman nila narinig nang siya'y nabubuhay pa. "Napakabuti ng taong yan. Napakabuti ni Felipe," sabi ng isa. "Wala na kaming malalapitan tulad niya," dagdag pa ng iba. Tahimik lang na nakikinig si Clarissa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maawa o magtaka. Sa isang sulok, napansin niya si Felisa, ang kapatid ng kanyang ama. Datila labis ang pag-aalala kay Aling Norma. Yakap-yakap nito ang kanyang ina. Paulit-ulit na sinasabi, "Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa inyo." Sa unang tingin, nakakaaliw iyon. Nakakagaan ang pakiramdam. Pero hindi maipaliwanag ni Clarissa
kung bakit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may mali. At hindi niya alam, yun palang pala ang simula. Matapos mailibing si Mang Felipe, hindi kaagad nawala ang mga kamag-anak sa bahay ni na Aling Norma. Sa halip, mas lalo pa silang naging madalas na bisita. Parang may kailangang bantayan o hinihintay. Araw-araw, may dumarating, may dalang konting pagkain, minsan naman naiwala, pero laging may dalang kwento, problema o pakiusap. Norma, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Malambing na tanong ni Aling Felisa habang hawak ang kamay ng byuda. Mabuti naman at salamat ha. Kumain na rin naman na kami. Mahinaong sagot ni Aling Norma, kahit halatang pagod at namumutla. Sa gilid, tahimik lang sina Clarissa at Melvin. Pinagmamasdan nila ang mga nangyayari. Pinipilit intindihin ang sitwasyon. Sa una, nagpapasalamat pa sila na hindi sila pinapabayaan ng mga kamag-anak. Pero habang tumatagal, may napapansin silang kakaiba. Norma, Sabat ni Felisa isang hapon. pasensya ka na ha. Medyo gipit lang talaga ngayon. Baka naman may papahiram ka kahit kaunti. Ibabalik ko rin ka agad. Hindi kaagad nakasagot si Aling Norma. Napatingin siya sa mesa, kung saan nakapatong ang sobre na naglalaman ng kaunting ipon na naiwan ni Mang Felipe. Sige. Titignan ko kung ano ang kaya kong maitulong ha. Sagot niya sa huli. Parang may bumigat sa dibdib ni Clarissa nang marinig iyon. Hindi yon ang unang beses at hindi rin yon ang huli. Sunod-sunod ang pagdating ng mga pakiusap. Iba't ibang dahilan. Panggamot, pangbayad ng utang, pang-enroll ng anak. Lahat tila apurahan. Lahat tila hindi pwedeng tanggihan. At sa bawat pagkakataon, iisa ang sagot ni Aling Norma. Sige, tutulungan kita. Isang gabi, habang nagugas ng pinggan si Clarissa, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Nay, Mahina niyang sabi. okay lang po ba tayo? Napalingon si Aling Norma. Bakit mo naman natanong anak? Parang lagi po silang may kailangan. Tayo rin po ay nahihirapan na. Saglit na natahimik ang ina. Pagkatapos ay ngumiti ito, pero may lungkot sa mga mata. Mga anak, Malumanay nitong sabi. unawain niyo sana. Kapatid yan ng inyong ama at malaki na rin ang naitulong nila sa atin noon. Kahit papaano ay kailangan rin nating bumawi. Hindi na sumagot pa si Clarissa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, hindi niya maalala kung kailan sila tinulungan ng mga iyon ng ganoon kalaki. Pero hindi na siya nakipagtalo pa. Si Melvin naman, mas tahimik pero ramdam ni Clarissa ang bigat ng loob ng kanyang kapatid. Minsan ay napapailing na lamang ito kapag may bagong dumarating na kamag-anak at humihingi ng tulong. Parang hindi na sila nauubusan ng problema, bulong nito minsan. Lumipas ang mga linggo, pero hindi nagbago ang sitwasyon. Sa halip, mas lalong naging kampante ang mga kamag-anak. Parang nasanay na may malalapitan. Kahit wala na si Mang Felipe. Isang umaga, dumating muli si Felisa. Dala ang isang malungkot na mukha. Norma, Bungad nito. pasensya na talaga ha. Wala na kasi kaming malapitan. Ikaw na lang talaga. Hindi na nagtanong pa si Aling Norma. Parang automatic ang sagot niya. Sige, tignan natin kung ano ang may tutulong ko ha. Sa pagkakataong iyon, napatingin si Clarissa sa kanyang ina. Matagal. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang pigilan. Pero pinili niyang manahimik. Hindi dahil wala siyang pakialam, kung hindi dahil alam niyang kahit na anong sabihin niya, hindi rin magbabago ang desisyon ng kanyang ina. Sa likod ng bawat pakikiramay, unti-unti nang nauubos ang natitirang lakas ng kanilang pamilya. Emosyonal at higit sa lahat, pinansyal. At habang lumalalim ang araw, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi lahat ng lumalapit ay tunay na nagmamalasakit. May iba,
May hinihintay lamang na pagkakataon at merong kailangan. Habang lumilipas ang mga buwan, mas naging lantad ang totoong ugali ng ilang mga kamag-anak. Hindi na ito natatago sa mga simpleng pagbisita o pakikiramay. Ang bawat pagdating nila sa bahay ni Aling Norma ay halos may kasunod ng pakiusap. At sa bawat pagkakataon, naroon si Feliza. Parang siya na ang nangunguna. Norma, ikaw na lang talaga ang inaasahan namin. Madalas nitong sabihin habang pinupunasan ng kunwari luha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan kami pupulutin. Paulit-ulit, pare-parehong linya, pare-parehong dahilan. Unti-unting napansin ni Clarissa na tila may pattern na ang lahat. Kapag may pera sila, may biglang dumarating. Pero kapag kapos sila, wala. Isang hapon, nadatnan ni Clarissa ang kanyang ina at si Felisa na nag-uusap sa sala. Tahimik siyang tumigil sa may pintuan. Hindi sinasadyang marinig ang usapan. Norma, pasensya ka na talaga ha. Nahihiya na ako sa'yo. Ani ni Feliza. Pero kabaliktaran ng sinasabi ang kilos. Parang sanay na itong humingi. Yung anak ko kasi, may kailangan sa school. Kung hindi ka agad mabayaran baka hindi na makapasok. Napayuko si Aling Norma. Ganun ba? Sige, titingnan ko kung may bibigay pa ako ha. Alam ko namang mabait ka. Hindi mo kami matitiis. Dagdag pa ni Felisa. Doon napapikit si Clarissa. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o maaawa. Pagpasok niya sa kusina, nadatnan niya si Melvin na tahimik na nagkakape. Narinig mo ba yun? Tanong niya. Tumango si Melvin. Hindi na kailangan ng paliwanag. Paulit-ulit na lang. Hanggang kailan kaya, kuya? Mahina pero mabigat ang tanong ni Clarissa. Hindi kaagad sumagot si Melvin. Ilang segundo ang lumipas bago ito nagsalita. Hanggang gusto ni nanay. Yon ang masakit na katotohanan. Kahit na anong gawin nila, ang desisyon pa rin ng kanilang ina ang masusunod. Sa gabing iyon, muli na namang nagbukas ng usapan. Nay, maingat na sabi ni Melvin. Baka pwede naman pong maghinay-hinay muna tayo sa pagtulong. Hindi na rin po kasi biro ang sitwasyon natin. Napatingin si Aling Norma sa kanyang mga anak. Kita sa mukha nito ang pagod. Hindi lang pisikal, kung hindi emosyonal. Mga anak, malumanay niyang sagot. Naiintindihan ko kayo. Pero sana maintindihan niyo rin ako. Kapatid yan ng inyong ama. Hindi ko kayang pabayaan. Nay, sabat ni Clarissa. Pero agad siyang pinigilan ng tingin ng ina. At saka, dugtong ni Aling Norma. Nung mga panahong nangangailangan tayo, nariyan sila. Hindi na sumagot pa si Clarissa. Sa isip niya, pilit niyang hinahanap ang mga panahong iyon. Pero ang mas malinaw sa kanya ay ang kasalukuyan, kung saan sila ang patuloy na nagbibigay, habang ang iba ay patuloy na kumukuha. Habang tumatagal, mas nagiging mabigat ang pakiramdam sa bahay. Hindi na tulad ng dati na may simpleng saya kahit kapos. Ngayon, parang may laging nakaambang problema. At ang mas masakit, hindi galing sa ibang tao, kung hindi sa sariling kamag-anak. Isang araw, habang naglilinis si Clarissa ng mga lumang gamit ng kanyang ama, may nakita siyang maliit na notebook. Binuksan niya ito at nakita ang mga nakasulat, mga pangalan, mga halaga, at mga petsa. Naroon rin ang mga pautang. Iba't ibang mga kamag-anak ang nakalagay roon. Iba't ibang dahilan nila, at karamihan, walang marka ng pagbabayad. Napahinto siya. Unti-unting nagsimulang mapuo sa isip niya ang isang katotohanan na matagal na niyang nararamdaman, pero ayaw niyang tanggapin. Hindi lang ngayon nagsimula ang lahat. Matagal na. At ngayon, sila na ang susunod na sasalo sa parehong siklo. Sa labas ng bahay, narinig niya ang boses ni Felisa. Norma, nandito ako. Napapikit si Clarissa. Alam na niya kung bakit. At alam na rin niya na hindi pa ito matatapos.
Dumating ang araw na tila mas mabigat kaysa sa mga nauna. Hindi dahil may bagong problema, kung hindi dahil mas lumalalim ang dati ng sugat. Isang umaga, dumating si Boyet, pamangkin ni Mang Felipe, at anak ni Felisa. Hindi ito tulad ng ina. Hindi ito madalas magpakita. Kaya naman nang makita siya ni Aling Norma sa may pintuan, agad itong nag-alala. Oh, Boyet, napadalaw ka. May kailangan ka pa? Tanong niya. Napakamot sa ulo ang binata, halatang nagdadalawang isip. Tita, pasensya na po ha. Nahihiya na nga po ako sa inyo eh. Kaso, kailangan ko lang po talaga ng tulong. Ano yun? Agad na sagot ni Aling Norma. May mga requirements po kasi ako sa trabaho. Kailangan daw po kaagad maasikaso. Dahil kung hindi, baka hindi po ako matanggap. Saglit na natahimik si Aling Norma. Alam niyang kapos na sila. Alam niyang bawat pisong natitira ay mahalaga. Pero nang marinig niya ang salitang trabaho, parang may kung anong tumulak sa kanya. Sige, tutulungan kita ha. Huwag ka nang mag-alala. Sabi niya sa huli. Sa loob ng silid, binuksan niya ang aparador kung saan nakatago ang perang ipinatabi sa kanya ni Melvin. Ipon iyon para sana sa pagpapaayos ng kanilang bahay. Matagal pinag-ipunan. Bawat sobra sa kita ay doon napupunta. Hinawakan ni Aling Norma ang sobre. Babalik din naman niya ito. Bulong niya sa sarili. At yon ang naging sapat na dahilan. Ibinigay niya kay Boyet ang pera na walang kaalam-alam si Melvin. Salamat po tita. Ibabalik ko po kaagad kapag sumahod po ako, sabi ni Boyet, sabay iwas ng tingin. Lumipas ang mga araw. Naging linggo hanggang sa naging mga buwan. Walang balita. Walang paramdam, walang kahit na anong senyales ng pagbabayad. Isang hapon, habang nasa labas si Aling Norma, may narinig siyang usapan ng dalawang kapitbahay. Si Boyet? Nako, nakita ko yun kagabi ah. Lasing na naman. Nasa sabungan pa ata noong isang araw. Akala ko ba may trabaho na. Ewan ko ba, parang wala naman akong narinig na natanggap siya. Parang may kumalabog sa dibdib ni Aling Norma. Hindi niya kaagad pinaniwalaan. Ayaw niyang paniwalaan. Pero habang naglalakad pa uwi, unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam. Pagdating sa bahay, tahimik siya. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ang katotohanan. Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay ni Felisa. Ate Felisa, si Boyet ba ay nagkatrabaho na? Maingat niyang tanong. Saglit na natigilan si Felisa, bago pilit nang umiti. Nako, wala pa nga eh. Inaayos pa raw niyang mga kailangan niya. Doon niya na naramdaman. May mali, at kahit hindi diretsyong sinabi, malinaw na ang lahat. Ilang araw ang lumipas. Sa loob ng bahay, naglilinis si Melvin nang mapansin niyang wala na ang sobre na pinaglalagyan niya ng ipon. Nay? Tawag niya. Nasaan po yung pera na pinapatabi ko dito? Napahinto si Aling Norma. Hindi kaagad nakasagot. Nay, ulit ni Melvin. Mas seryoso na ang tono. Dahan-dahang lumingon si Aling Norma. Hawak ang laylayan ng kanyang damit. Anak, pinahiram ko na muna. Mahina niyang sabi. Pinahiram? Napataas ang kilay ni Melvin. Kanino po? Kay Boyet anak. Parang biglang tumahimik ang buong bahay. Hindi kaagad nagsalita si Melvin. Kita sa mukha niya ang gulat at ang unti-unting pag-usbong ng galit. Nay, pera ko po yun. Mahinahon niyang sabi, pero ramdam ang bigat ng bawat salita. Para po sa bahay natin. Alam ko anak, pero ibabalik rin naman daw niya. Matagal na po ba, Nay? Putol ni Melvin. Walang naisagot si Aling Norma. Sa gilid, nakatingin lang si Clarissa. Alam niyang darating ang araw na ito. At ngayon, nangyari na. Huminga ng malalim si Melvin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na pinipigilan ang sarili. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang ilabas ang lahat ng sama ng loob. Pero nang makita niya ang kanyang ina,
Pagod, nag-aalala at tila nagsisisi, pinili niyang manahimik. Okay na lang po, sabi niya sa huli, kahit hindi. At doon mas lalong bumikat ang lahat. Hindi lang dahil sa perang nawala, kung hindi dahil sa tiwalang unti-unting nababawasan. Matapos ang nangyari sa pera, nagbago ang takbo ng buhay ni na Aling Norma. Hindi man ito lantaran, pero ramdam ang bigat sa bawat galaw, sa bawat katahimikan. Si Melvin ay mas naging tahimik, mas nakatuon sa kanyang trabaho, at bihira nang makipag-usap ng matagal. Si Clarissa naman ay mas naging mapagmasid. Parang bawat kilos sa paligid ay binabantayan. At si Aling Norma, mas lalo pang naging maingat. Pero hindi sapat ang pagiging maingat para itama ang paulit-ulit na pagkakamali. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nakaipon muli sina Clarissa at Melvin. Hindi madali. Kada piso ay pinaghihirapan, pinagtitiisan. Pero sa wakas, may maliit na bunga rin ang kanilang pagsusumikap. Isang hapon, dumating si Clarissa sakay ng isang second-hand na sasakyan. Hindi ito bago, may kaunting gasgas, pero maayos at sariling kanila. Nay, Masayang tawag niya habang bumababa. tingnan niyo po oh. Lumabas si Aling Norma. Kasunod si Melvin. Saglit na napangiti ang ina. Tila natuwa sa nakita. Anak, sasakyan ba natin yan? Tanong niya. Opo, inay. Hindi man po brand new, pero malaking tulong na po ito sa atin. Sagot ni Clarissa. Halatang proud. Ngumiti si Melvin. Bahagyang tumango. Pinaghirapan namin yan, Nay. Sandaling naging magaan ang paligid. Pero hindi nagtagal. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aling Norma. Napalitan ng pag-aalala ang saya ng kanyang mukha. Nako anak, Sabi niya. baka lalong hindi na tayo bayaran ni Kuya Boyet mo kapag nalaman nilang may sasakyan na tayo. Parang may pumutok. Napatingin si Clarissa sa kanyang ina. Hindi makapaniwala sa narinig. Nay, ano po? Mahina niyang tanong. Pero may halong disbelief. Baka kasi isipin nila na hindi naman na natin kailangan yung pera. Hindi na nakapagtimpi pa si Clarissa. Nay, Napataas ang boses niya. kailangan ba sa lahat ng bagay ay kahati sila sa nararating namin? Napatahimik si Aling Norma. Bakit, Nay? Tuloy-tuloy na tanong niya. Halos hindi na mapigilan ang emosyon. Pinaghirapan naman po namin ito. Bakit kailangan tayo yung mahiya sa kanila? Hindi na sumagot ang ina. Bakit kailangang hilahin nila tayo pababa? Sila naman itong hindi nagsisikap sa buhay nila. Dagdag pa niya. Nanginginig ang boses. Sa gilid, tahimik lang si Melvin. Pero ngayon, hindi na siya umalis. Nakikinig siya. At ramdam niya ang bawat salita ng kanyang kapatid. Naalala niyo po ba, Nay? Patuloy ni Clarissa. Mas mabigat ang tono. Nung mga bata pa kami, sabi ni Itay, magsikap kami ni Melvin sa pag-aaral kahit public school lang kami. Okay lang, basta't mag-aral kami ng mabuti. Unti-unting napayuko si Aling Norma. Pero sila, di ba naka-private school po sila? Sila ni Kuya Boyet at Kuya Edgar? Hindi naman namin sila inabala noon, di ba? Hindi tayo nanghingi sa kanila. Tahimik pa rin ang ina. Pero bakit ngayon? Parang kailangan lahat ng bagay kasali sila. Tanong ni Clarissa. Halos pabulong na, pero mas tumatama. Walang naging imik si Aling Norma. Hindi dahil wala siyang masasabi, kung hindi dahil alam niyang may punto ang anak niya. Huminga ng malalim si Clarissa. Unti-unting bumagal ang kanyang pagsasalita, pero nanatiling mabigat. Hindi naman po masamang tumulong, Nay. Pero sana, hindi hanggang sa tayo na yung nawawalan. Tahimik ang buong paligid. Walang sumunod na sagot. Walang paliwanag. Si Melvin ay napatingin sa kanyang kapatid. Hindi para pigilan ito, kung hindi para ipakitang naiintindihan niya. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nailabas rin ni Clarissa ang lahat ng matagal na niyang kinikimkim. Hindi para manakit, kung hindi para ipagtanggol kung ano ang tama. Sa gitna ng katahimikan,
Malinaw ang isang bagay. May mga salitang kailangang masabi, kahit masakit. Dahil minsan, doon nagsisimula ang pagbabago. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling nabuksan ang usapan. Tahimik ang bahay, pero hindi na katulad ng dati. Iba na ang katahimikan. Mas mabigat, mas totoo. Si Aling Norma ay mas lalong naging mahina. Hindi lang sa katawan, kung hindi pati na rin sa loob. Unti-unting lumabas ang epekto ng matagal ng pagod, stress, at pagdadala ng responsibilidad mag-isa mula nang mawala si Mang Felipe. Madalas na siyang nakaupo lang sa isang sulok. Tahimik, malalim ang iniisip. Minsan, nahuhuli siya ni Clarissa na nakatitig lang sa kawalan. Nay, kumain na po ba kayo? Tanong ni Clarissa isang gabi. Oo anak, pero mamaya na pala. Mahinang sagot nito. Pero madalas, hindi na ito nakakakain ng maayos. Si Melvin naman, mas naging hands-on. Siya na ang nag-aasikaso sa mga kailangan sa bahay, pati sa gamot ng kanilang ina. Hindi man siya madaldal, ipinapakita niya sa gawa ang pagmamahal. Lumipas ang mga buwan at tuluyan ng bumigay ang katawan ni Aling Norma. Isang madaling araw, nagising si Clarissa sa mahihinang daing ng kanyang ina. Agad siyang napabangon. Nay? Tawag niya, nanginginig ang boses. Sa tulong ni Melvin, dali-dali nilang dilala si Aling Norma sa ospital. Habang nasa emergency room, magkatabing nakaupo ang magkapatid. Tahimik, walang gustong magsalita. Pareho silang umaasa. Pareho silang natatakot. Maya-maya, lumabas ang doktor. Ginagawa na po namin ang lahat, sabi nito. At sa mga sumunod na oras, parang huminto ang mundo para sa kanila. Hanggang sa dumating ang sandaling kinakatakutan nila. Wala na si Aling Norma. Parang muling gumuho ang mundo ng magkapatid. Pero sa pagkakataong ito, wala nang sasalo. Sa lamay, muling dumating ang mga kamag-anak. Parehong mukha, parehong mga salitang pakikiramay. Nako, ang hirap naman ng pinagdaraanan nyo. Sabi ng ilan. Kung may kailangan kayo ha, sabihin nyo lang. Dagdag pa ng iba. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na umaasa si Clarissa. Hindi na rin umaasa si Melvin. Dahil alam nila, kapag sila ang nangangailangan, wala ring darating. Lumipas ang mga araw ng burol at libing na parang isang mahabang panaginip. At nang tuluyang matapos ang lahat, naiwan silang dalawa. Tahimik ang bahay, mas tahimik kaysa dati. Pero sa katahimikang iyon, may unti-unting nabubuong desisyon. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng bahay, nagsalita si Melvin. Tayong dalawa na lang bunso, maikli niyang sabi. Napatingin si Clarissa sa kanya. Hindi na tayo aasa sa iba. Dugtong niya. Kaya natin to. Hindi kaagad sumagot si Clarissa. Pero sa loob niya, alam niyang tama ang kanyang kapatid. Pagod na rin siya. Pagod na umasa. Pagod na umintindi ng sobra. Sige, sagot niya sa huli. Mahina pero buo. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay nila. Oo, hindi madali. Sa totoo lang, mas naging mahirap. Wala nang sasalo sa kanila kapag sila ang nanghina. Wala nang mag-aabot kapag sila ang kinapos. Pero may isang bagay silang hawak na hindi kayang ibigay ng kahit na sino. Ang isa't isa. Unti-unti nilang binuo ang sarili nilang landas. Si Melvin ay mas nagsumikap sa trabaho. Si Clarissa naman ay naghanap ng mas maraming paraan para kumita. Hindi sila perpekto. Minsan nagkakamali. Minsan napapagod. Pero hindi na sila bumabalik sa dati. Dahil sa unang pagkakataon, natutunan nilang unahin ang sarili nilang buhay. At sa gitna ng lahat ng pagkawala, doon sila nagsimulang magising. Hindi naging madali ang mga sumunod na taon para kina Clarissa at Melvin. Walang himala, walang biglaang swerte. Puro pagod, disiplina, at paulit-ulit na pagpili na huwag sumuko. Sa umaga, maagang umalis si Melvin para sa trabaho. Madalas ay lampas oras na akong umuwi.
Si Clarissa naman, bukod sa sariling hanap buhay, ay natutong magnegosyo kahit sa maliit na simula. Lahat ng kinikita nila, pinag-iisipan kung saan ilalaan. Hindi tulad noon na madaling maubos dahil sa tulong na walang hangganan. Unti-unti, nagbago na ang buhay nila. Hindi man ganoon karangya, pero mas maayos kesa dati. Hindi perpekto, pero may direksyon. Ang bahay na dati ay kailangan pang ipaayos, unti-unti nilang nabigyan ng pagbabago. Ang sasakyan na minsang pinagdudahan kung tama bang binili, naging malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw. At higit sa lahat, natutunan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Walang inaasahan, walang hinihintay. Pero gaya ng inaasahan, hindi nawala ang mga kamag-anak. Sa katunayan, habang mas nagiging maayos ang buhay ni Clarissa at Melvin, unti-unti ring bumabalik ang mga dating nawawala. Isang hapon, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Clarissa, bumungad si Felisa, kasama si Boyet. Parehong may dalang pamilyar na ekspresyon. Ay, Clarissa, pamangkin, kamusta na kayo? Pungad ni Aling Felisa. Pilit ang ngiti. Ayos lang po. Maikling sagot ni Clarissa. Napansin niya kaagad. Pareho pa rin ang dating. Walang nagbago. Pasensya na ha, napadaan lang kami. Kamusta si Melvin? Tanong ni Aling Felisa. Nasa trabaho po. Saglit na katahimikan. Hanggang sa dumating ang inaasahang linya. Sa totoo lang may problema kami. At nagbabaka sakali na baka naman Hindi niya na tinapos pa. Hindi na kailangan. Alam na ni Clarissa kung saan patungo ang usapan. Dahan-dahan siyang huminga. Hindi siya galit. Hindi rin siya naiinis. Pero hindi na rin siya ang dating Clarissa na tatahimik lang. Tita? Mahinaon niyang sabi. Pasensya na po ha. May mga pinaglalaanan din po kami sa ngayon. Nagulat si Aling Felisa. Hindi niya yun inaasahan. Ganun ba? Sagot nito. Halatang nawala ng masasabi. Si Boyet naman ay umiwas ng tingin. Hindi na sila pinilit ni Clarissa. Hindi na rin siya nagbigay ng paliwanag na mahaba. Hindi na kailangan. Pag-alis ng dalawa, napaupo si Clarissa sa sala. Ilang sandali pa, dumating si Melvin. Sino yun? Tanong niya. Sina Tita Felisa at si Boyet. Napabuntong hininga si Melvin. Ano daw ang kailangan nila? Alam mo na. Sagot ni Clarissa. Tapos, tanong niya ulit. Saglit siyang ngumiti. Hindi masaya, pero panatag. Siyempre tumanggi ako, no? Tahimik na tumango si Melvin. Walang galit, walang sama ng loob. Pero may malinaw na hangganan. Sa pagkakataong iyon, pareho nilang naintindihan. Hindi kailangang magalit para magbago. Hindi kailangang manumbat para matuto. Minsan, sapat na ang marunong tumigil. Sa paglipas ng panahon, tuluyan nilang tinanggap ang katotohanan patungkol sa kanilang mga kamag-anak. Hindi lahat mananatili, hindi lahat tutulong, at hindi lahat karapat-dapat paglaanan ng sakripisyo. Pero hindi rin nila piniling maging katulad ng mga ito. Natuto silang tumulong, pero may hangganan. Natuto silang umunawa, pero hindi na nila hinayaang abusuhin. At higit sa lahat, natuto silang pahalagahan ang sarili nilang pinaghirapan. Ang siklong matagal nang umiikot sa pamilya nila, ang walang katapusang pagbibigay, ang tahimik na pagtitiis, at ang mabigat na utang na loob, doon na nagtapos. Hindi sa galit, kung hindi sa desisyon. Isang desisyong baguhin ang nakasanayan. Isang desisyong piliin ang tama. At sa simpleng pagtanggi na yon, nagsimula ang tunay nilang kalayaan. Lumipas ang mga taon nang hindi nila namamalayan. Ang dating maliit at tahimik na bahay ni Clarissa at Melvin ay mas naging maayos, hindi marangya, pero malinaw ang pagbabago. May mga bagong pintura ang dingding, mas matibay na bubong, at mas maliwanag na ilaw sa gabi. Mga simpleng bagay na dati nilang pinapangarap lang. Sa umaga, madalas makitang abala si Melvin sa pag-aayos ng sasakyan bago pumasok sa trabaho. Hindi na siya yung tahimik lamang na sumusunod sa agos. May kumpiyansa na sa bawat kilos.
May direksyon ang bawat hakbang. Si Clarissa naman ay mas naging matatag. Lumago ang maliit niyang negosyo. Unti-unting nakilala sa kanilang lugar. Hindi man malaki ang kinikita, sapat na ito para masabi niyang bunga iyon ng sarili niyang pagsisikap. Walang inaasa. Walang inutang na loob. Paminsan-minsan, napag-uusapan pa rin nila ang nakaraan. Hindi na may sakit, hindi na may galit, kung hindi parang isang aral na tahimik nilang tinanggap. Naalala mo kuya? Dati, halos hindi tayo makatanggi. Sabi ni Clarissa, isang gabi habang umiinom sila ng kape sa labas ng bahay. Ngumiti si Melvin. Oo nga parang kasalanan pa natin kapag sinabi nating hindi. Napailing si Clarissa, bahagyang natawa. Ngayon, ang gaan pala sa pakiramdam. Oo, hindi dahil sa wala na tayong pakialam, sagot ni Melvin. Kung hindi dahil alam na natin kung hanggang saan lang. Tahimik silang napaupo sandali. Pinagmamasdan ang kalye na minsan nilang tinakbuhan ng problemang hindi naman nila dapat pasan. May mga pagkakataon pa ring may kumakatok. May mga kamag-anak pa ring sumusubok. Pero hindi na yun tulad ng dati. Ngayon, may malinaw ng sagot. Hindi pa dalos-dalos. Hindi emosyonal. Kung hindi pinag-iisipan. Minsan, tumutulong sila. Kung kaya at kung tama. Minsan ay tumatangki. Kung alam nilang hindi na makakabuti. At sa bawat desisyon, hindi na sila pinangungunahan ng guilt. Kung hindi ng respeto sa sarili. Sa isang sulok ng bahay, nakasapit pa rin ang lumang larawan ni Namang Felipe at Aling Norma. Nakangiti, payak at tila walang iniintinding problema. Madalas mapatingin doon si Clarissa. Nay, Tay, sana naiintindihan nyo. Bulong niya minsan. Hindi niya alam kung maririnig pa sila. Pero sa puso niya, alam niyang hindi sila nagkulang. At alam rin niyang hindi niya tinalikuran ang mga aral ng kanyang mga magulang. Inaayos niya lang. Kung noon, ang pagmamahal ay nasusukat sa pagbibigay kahit wala na, ngayon ay natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pagprotekta sa sarili, sa pinaghirapan, at sa kinabukasan. Hindi nila binago ang pagiging mabuti. Pinili lang nilang wag nang abusuhin. Sa paglipas ng panahon, naging tahimik ang kanilang tagumpay. Walang palakpakan, walang ingay, pero buo at sapat. Dahil sa wakas, natutunan nilang hindi lahat ng utang na loob ay kailangang bayaran habang buhay. At hindi lahat ng pagtulong ay dapat isakripisyo ang sarili. Sa dulo, ang pinakamahalagang natutunan nila ay simple lang. Ang magmahal ng may hangganan at ang mabuhay ng may dignidad. Ang kwento ni Clarissa at Melvin ay hindi lang patungkol sa kahirapan o sa mapagsamantalang kamag-anak. Ito'y patungkol din sa pagkilala sa hangganan ng kabutihan. Una, ipinapakita ng kwento na ang pagiging mabuti at matulungin ay isang magandang katangian. Pero kapag ito ay nasobrahan at walang limitasyon, maaari itong abusuhin. Hindi lahat ng humihingi ay tunay na nangangailangan at hindi lahat ng tumatanggap ay marunong tumanaw ng utang na loob. Ikalawa, mahalagang matutunan ang salitang hindi. Hindi ito kawalan ng respeto o pagmamahal. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili. Tulad ni Clarissa at Melvin, natutunan nilang hindi kailangang isakripisyo ang sariling kinabukasan para lamang mapunan ang pangangailangan ng iba na ayaw magsikap. Ikatlo, ang konsepto ng utang na loob ay hindi dapat gawing tanikala. Ang pagtulong ay kusang loob at hindi ito dapat sinusuklian ng pang-aabuso o walang katapusang paghingi. Ang tunay na utang na loob ay naipapakita sa respeto, hindi sa paulit-ulit na paghingi. Ikaapat, ipinapaalala ng kwento na sa oras ng tunay na pangangailangan, makikilala kung sino talaga ang maaasahan. At minsan, ang pinakamalakas mong sandigan ay hindi ang iba, kung hindi ang sarili mo at ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. At ang panghuli, ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon. Hindi kailangang magalit o manumbat. Sapat na ang magtakda ng hangganan at piliing baguhin ang maling kasanayan. Sa huli,
ang tunay na kabutihan ay hindi yung ubos ka na, pero nagbibigay ka pa rin. Kung hindi yung marunong kang tumulong nang hindi nawawala ang respeto at ang halaga mo sa sarili mo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.